pupugin po kay ating mabuti-butihing bispo, Ating Jerry. Salamat na ito kayo. Yakap ng isang paggawa. Ang assignment ko po ay nadagdagan ay siguro yung konti lang kasaysayan. May isang pasok niya ng mahaba. Ito, meron akong dalang aklat. Ating tanaw, bagong pananaw. Anyway, bago magsimula, ayos kong magtanong bilang professor. Kayo ba ay naniniwala na walang lipunan na gagalaw at ulan, kung hindi yung gagalaw at ulan, kung walang manggagaw? Yes. Pero kayo ba'y naniniwala na walang tunay na pagbabago sa lipunan at ekonomiya kung hindi involved kataho ang mayang manggagawa? Yes. So yun po ang kasaysayan. Nais kong banggitin. At ito ay pakiusap ni kasama niyo sa akin. Nagdadala ko sa kasaysayan. Pero marami akong lesson, pero hindi ko natin i-detalye. Number one, alam mo nyo, kailan nagalagay mo ng aklas? Aklasan? Wala. Wala. Ang una pong aklasan, wala naman silang mga rules of strike noon. Wala naman pasakalye. Naganap po 1872. Mga manggagawa sa Cavite, yung tinatawag nilang Cavite Mutiny, hindi mo mutiny yun. Pagsasama po yun ng mga gumagawa sa port, sa barko, at sa galleon ship ng Espanya. At ang issue nila, masyado sa mga working conditions at pinagpipilitan silang magbayad ng buwis. Ito po ay hindi mga sundalo. Hindi sila, kaya hindi mutiny. Ito po ay aklas. Ibinaba nila ang kanilang mga gamit at ang lumagal mula sa Cavite papunta sa Manila. Of course, hinarang sila ng pinagbabaril. At kaugnay po nyo na yung kanilang ginawang pag-aaklas, ikinonet ng mga Kastila sa tinatawag na secular movement ng mga kaparian Pilipino. In other words, kung kami din na naroon sa execution ng tatlong pare, tatlong bursa, January, February, diyan po, namulakla ang unang diwa ng nasyonalismong Pilipino. Wala sa kasigla. Kasi before that, hindi pinag-usapan na ang mga Pilipino ay Pilipino na sila ay may isang bansa. At yung diwa ng nasyonalismo ay nakakabit sa issue ng kalagayan ng mga gagawa. And of course, yan po ang pinagpaguloy ng isang leader ng gagawa. Sino yung leader ng gagawa? Si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio po, inalagaan niya yung kanyang mga kapatid kung anong trabaho. Naiwan siya sa warehouse na bodegero. At habang nagpapantay siya ng bodega ng isang German company, nagbabasa siya ng masulat illegal
nag-atlas ang sambayanan sa Pranses ang gagawin ng magsasaka laban sa monarkiya at inilabas nila ang slogan liberty, equality, fraternity. So sa kauna-unahan, bahagi ng kasaysayan ng daigdig, may sumisigaw. Lahat ng tao ay pantay-pantay, lahat ay may karapatan, at napakahalaga tayo ay magkasama bilang magkapatid. Fraternity, napalad ba niyo yung Reverend Sira? Ni Victor Hugo, Marcel Maria Teresa Soler. That of course, yung ginawa ni Bonifacio, isang lider manggagawa, inilusad niya ang katipunan. Kaya may isang masaklap na pangyayari doon sa ginawa ni Bonifacio nang inilusad niya ang katipunan. Nung nakita ng ilang mga may lupa, may ari-arian, property group, na kung delikado ito, maraming sumusunod kay Bonifacio. Pumasok ang mga kasigi at doon inagaw nila ang revolusyon, ang leadership. Hindi ko napapagilin ang pangalan ng mga pumasok, pero laging din yan nangyayari sa kasaysayan. Sumisigil yung mga kasigi, mga oportunista. At alam nyo naman kung pangalan kanilang pinatay ang magkapatid na Bonifacio. Di ba? 1902, katatapos lang ng tapos na yung tigmaan ng Pilipinas at Amerika. Alam ba nyo, 1898, ibinenta tayo ng Espanya, $20 million, kasabay ng Cuba, kinuwakan ng Amerika at Pilipinas. Pero pagdating nila dito, meron pa ng revolusyon nangyayari. Winasak nila nagkaroon ng Philippine-American War. 200,000 Pilipinos dahil at sa galing sa official sa ilang island sa Visaya na meron namatay ng American official sa summer, sinumper nila itong howling wilderness ang tawag. Pinatay lahat ng 10 years old na ba, lalaki, babae, lahat po. Grabe, at kinuha pa nila yung parang yung batang hiya. Anyway, 1902, bumalik isa na naman ko yung world leader. Don Pero, Isabel, ito kay sa Soler, at ito ko yung lalaking ginagay, Isabel de los Reyes, pero, grabe siya sa Espanya, nakakulong siya doon sa Espanya, kasama ang nakagaling sa Espanya. Pagdating niya rito, dala-dala niya yung diwa nakuha niya sa Espanya, sa Europe, na kinakailangan sa basa ang gagawa. So, yun po, ang unang sigaw niya pagdating dito, i-government ka, 8 oras na trabaho. Ganun batas. Isang pa, kanabangan niya, kilalanin ang karapatan ng manggagawa magtayo ng organization. Wala akong gano'n. So, ang ginawa niya government ay yung pag nagre-rebelde ang manggagawa dahil sa sakit na nararamdaman, ang usual na response ng government, paniniin, pagsisipin, pagsupin. Yan po ang threat ng Kristo. At after that, kinulong si Tombero, kahit na walang kasalanan. Ngayon din, kinulong si Dominador Gomez, nasunod, kahit na walang kasalanan. Pero, maya-maya, naisip ng American government, hindi yan dapat magpatuloy ganito. So, nagkaroon sila ng Euro labor. Later on, dinilala nila ang
puro paninigid. Medyo kilalanin natin, pinipigil nila yung mga leaders sa Amerika, labor leaders, tulungan niya yung mga Pilipino magtayo ng medyo moderate union at magkaroon. Pero hindi ko nagtagal, dekada 1920s, may sumibol na isang leader na ang pangalan Crisanto Evangelista. Noon, maraming mga union ng mga magagawang bobo. Pero ito si Crisanto, wala po inobasyon, hindi nag-graduate ng elementary, pero natulad din Bonifacio, basa ng basa, aral ng aral. Nagawa niya noong 1924, mabuo yung katipunan ng anak Paul. Pinagkaisa, unity. At dahil sa pagkakaisa nito, dahil sa lakas na kanilang mga advocacy war, pag-kilos, sinilala po siya. Napilitan sina Manuel Quezon na isama siya sa tinatawag na Independence Mission sa Amerika. Ang Independence Mission, kasi kung mga tayo noon, nagdalaga, ay paano ihahanda ang independence ng Pilipinas. Pagtagay sa Amerika, anong ginawa ni Isabel Evangelista? Wala sa ginawa kundi umikot sa mga kapatid na unionista sa Amerika. Katulad ng ginagawa ng ilan sa ito. Ito yung tinatawag solidarity action. Si Quezon, anong ginawa sa Amerika? Ang isang istorya, ako si Crisanto Evangelista, busy, nagkikipag na solidarity sa mga kapang leader magagawa sa Amerika, nag-aaral paano tutukusin ang uling magagawa sa daigdig. Si Quezon, wala na ginawa kundi Bible, ballroom, yun po ang ugali. So, pagdating dito sa Pilipinas, nakita ni natakot si Quezon, lumalakas sa Evangelista, nagtayo pa ng Partido Komunista, pinaba siya, ibang tuloy na niya sa Evangelista, pinadala sa baryo. But, yung ibang kumikilos sa ibaba, kumikilos ng pusa, naman pala sila ng mga Santos, kapatid ni Chief Justice Jose Santos, nagtayo ng Socialist Party of the Philippines. And then maya-maya po, namumulat na pala ang dekada 1930s sa hirap ang Pilipinas, pero namumugad-gad din ang galit ng mga manggagawang magsasaka. Kaya nangarap po ng pulahali sa Ilocos, sa Visayas, sa lahat ng Lago Manggan. So, pagdating po ng 1938, napilitan siya. 1936, napilitan si Quezon. Sabi, paano niya papayapain ang nagsusumit ng galit ng manggagawang magsasaka? Again, galing siya sa Amerika, galing siya sa Mexico, nakita niya, hindi maganda yan ang ginagawa ni President Roosevelt. Alam niyo si Roosevelt, siya isang presidente ng Republiko, pero nakakagaling ang asawa niya, si Eleanor Roosevelt, siya po ang nagsasahan ng tinatawag New Deal. Ano po ang lesson ko sa New Deal ni Roosevelt? Kasi may krisis, 25% ng mga Amerikano, walang trabaho, marami ng kapatiwalan sa New York, mga millionaire, nagsusuicide. Ano pong ginawa ni Roosevelt? Well, ang normal reaction ng mga negosyante, normal na reaction ng mga burgis na politiko, pag ganyan ang maghihipin ang sektorong at tipirin ang benepisyo ng manggagawa. Ang ginawa ko ng Roosevelt, baliktad. Ano po ginawa niya? Kinilala ang karapatan ng mga manggagawa ng mga puno. Kinilala ang collective bargaining law. Kaya namulala ang ninyo collective bargaining noong 1930s. Kinilala ang kanilang social security at nag-trade at sabi nila ng gobyerno
may krisis at ayaw mag-invest ng negosyo privado. Kung kunin ang gobyerno, mamuna sa pagbuo ng trabaho. So, ang ginawa niya, inunusad niya yung Tennessee Valley Authority, inunusad niya Rural Electrification America. Wala pa ng kuryente ang rural area ng America. Nag-inunusad siya ng pre-planting, parang dinudin area, $3 billion kahoy. Nag-create ng agro-momo. Yan ang isang beso na nakalimutan ng mga neoliberal 1980s, 1990s, hanggang sa ngayon. Now, kailan po nangyari kay Santo Evangelista? Eventually, kinilala ng Quezon na siya partner, so nagkaroon ng United Front against Japanese. Pero pagdating ng hapon, ang unang hinala ng hapon, nasaan yung Santo Evangelista at makita nila sa Santo Evangelista, dinala sa Port Santiago at tumpo. Katulad ng ginawa kayo sa Luxembourg, sa Germany, binasa ng katawan. Yun, nagkakaroon tayo. Ganyan ang ginawa ng mga hapon. Anyway, after World War II, may krisis naman ang bansa. Ito dahil sa gera, ano po nangyari? Sunod-sunuran ang Philippine government. Sabi ng Amerika, hindi namin ibibigay ang independence ng Pilipinas kung hindi nyo ipatali ang peso sa dollar. Hindi namin ibibigay ang independence ng Pilipinas kung hindi nyo kikilalanin ang karapatan ng negosyo ng Amerika, parity rights. And then, hindi namin kikilalanin kung hindi nyo ibabalik yung ating patakaran na free trade. Yung po free trade yung po kinalakan ng Amerika before the war and after the war. At ibinalik ng 1980s dito sa part of IMF program ng liberalization. Anyway, ano po, hindi, sa damakpan ang hirap ng naranasan ng mga manggagawa, nag-unite naman sila. Daming malaking pwersa ng labor movement sa pamumuna ng isang journalist. Ang pangalan po niya, Amado Hernandez. At nagtayo sila ng Congress of Labor Organization. Sa Kabisayaan naman, itinayo ng magkapatid na Nava, Jose Nava, ang Federasyon Obrera de Pilipinas sa Cebu at Iloilo, na sa area ng Sugar. At nag-unite yung dalawang pwersa. Okay. Ayun po 1949, natatako ang Amerika kasi bumagsak ang China sa kamay ng Mao Zedong. So, pumasok din ang Amerika, kinakailan natin ay dito sa Pilipinas. So, ano po ang nangyari? Ang nangyari, diniglaran nila ang CLO, Congress of Labor Organization, kasama si Acor Biagosi, illegal, Ibanya, at si Amado Hernandez, ikulong pa yung mga leader. Kaya kasunod ni Amado Hernandez, isang libro sa Piladan. At ano pa ang nangyari? Yung peasant movement nila Caro, nila Castro Alejandro, diniglaran illegal. Pinag sa sara. So, ganyan po. Anyway, ano mo ang lesson doon sa nangyari nyo? Pinigil, binasa. Yan po nangyayari, ang kasaysayan, rebellion ng mga manggagawa sa kalagayan, ang sagot ng Estado, represyon, suppresyon. Pero alam ng Estado ng gobyerno, hindi pwede ito magandaan. Napilitan sila magkaroon ng konting reforma.
reforma. 1952, ipinasa ang minimum wage law. Maraming ekonomisa ay tinatanong bakit ang tayo minimum wage law? Dapat wala ka, sabi ng mga nila. Pero ang minimum wage law po, sinulat sa US Embassy, ipinasa sa Kongreso. Congress of the Philippines, pag di yung pinasa ito, lolo ang rebellion. 1953, may ginawa na ng batas sa US Embassy, Industrial Peace Act, nire-recognize ang collective bargaining. Ipinasa na naman sa Kongreso. Galing na naman yung mga negosyante nila sa Kongreso, pero sabi ng US Embassy, hindi pwede. Magkakaroon ng revolution. So, ang naiintindihan nyo, nagre-response ang sabayanan sa masamang kalagayan o ipatutuloy sa pag-aatras o rebellion, sasabutin ng suppression. Pero sa bandang huli, maglalagay sila ng konting reforma. Ganyan din po ang nangyari noong 1960s and 70s. Namumutik-tik ang protest action. Isa po ako sa driveway ang tinatawag na first quarter store. Isa ako sa sumakay sa fire truck na dinangga ito sa unang gate ng Malacanang. Pero yun din, matapos sa isang napakahabang marcha habang sa kahirapan, at yung pong marcha na yun, naisumbang din, magkakasama ang lahat. Napakarami. Movement for Democratic Philippines, Movement for the Advancement of Nationalism. Walang pinipili na wala pa mga RA-RJ nagkaroon kayo sa Marcos. So, ano po ang nangyari? Suspension ng rate, maya-maya martial law. Pero alam, ni na Blas hindi pwede magtagal ng ganito. President Marcos, magkaroon naman tayo ng ilang reforma. 1974, labor code, magkaroon tayo ng labor code, hindi lang bakit. Kahit pa na meron magandang ginawa si Plazople, hindi pwede magtagal ng magawa ng walang kaintulong ng Department of Labor. So yun po ang, so again, yung pag-atlas, repression, konting reform. Pero, ganun na naman lagi. Kailangan tuloy ang pag-atlas sa tunay na pagbabago ng ating lipunan. Ang sagot po ay nasa ating kolektibong samahan. Magandang araw.